Sino ba dito yung isang linggo, lahat ng tayo halos nagtatrabaho. So, isang linggo, parang excited na kayo na magpa-Friday na, ano, or excited na maging Sabado para, oy, Sunday na, bukas. Excited po ba tayo? Oo, no, na makarinig tayo ng salita ng Diyos. No, hindi lang. Kasi, yung tunay po ng kapahingahan, kasi maraming nagsasabi, no? Ito ka na. Hello, mic check. Yung marami po nagsasabi na linggo lang yung pahinga, kaya talagang literal na nagpapahinga sila, no, sa araw ng linggo. Okay? Hindi rin naman masisisi kasi talaga dito sa Japan, work is life, 'di ba? So ito yung magandang challenge naman. Hindi natin sabihin hindi natin hindi natin sabihin na no sa mga palataya na hindi siya magandang challenge. Kasi magandang challenge po 'yun kasi blessing 'yun ng Lord sa atin eh. No, yung trabaho na ibinigay sa atin, yung blessing yan ng Lord para po sa atin. Binigay ng Lord yan sa atin, pinagkatiwala ng Lord yan sa atin. Kaya, magandang challenge yan sa ating buhay. Amen? Sino bang agree doon? Na magandang, magandang challenge yung may trabaho tayo and naglilingkod tayo sa Diyos, no? And alam niyo po mga kapatid, no, may pinagdadaanan pa, nagtatrabaho na nga, may pinagdadaanan pa, may problema pa. Problema natin dito sa atin lang. Tapos may problema sa Pilipinas, kasali tayo. 'Di ba? So marami, no? Kaya napaka-challenging yung mga mananampalataya dito sa Japan, no, yung mga naglilingkod sa Diyos, no, lalo na dito sa Japan na lugar. Ay napaka blessed and talagang patuloy din natin silang i-encourage, no, yung bawat isa sa atin, encourage kasi lahat po tayo ay parehas ng mga ginagawa. Amen? Kaya magandang encouragement po 'yon sa atin na mga mananampalataya. Amen? At mga kumbaga sabihin nating volunteers, no, para po sa kingdom ng Panginoon Diyos. Amen? Okay? So I hope ready na po kayo sa sandaling ito. Okay. Ayun, hindi na ako magkakamali dito. May pangalan na eh. Next. Yan. Okay? So ito po yung bagong series po natin sa month of July. Amen? Sorry. Sa month of July. And ito po yung The Disciples Path or yung ating theme natin na Following Jesus Fully. Following Jesus fully. Okay. Paano pa magiging fully yung pag-follow natin? May mga trabaho tayo, no? Okay. Mamaya po, ano natin, no? Ating himay-himayin. Amen. So, yan. So, ito po yung mga series po natin, no? And, kalooban ng Diyos, no? Yung 4 na series na yan ay ating mapag-aralan, no, lahat. Amen? No, sa kalooban po ng Diyos. Okay? So, yun po. No? Simula po natin bagong sermon series, no, na The Disciples Path. So, gusto ko pong itanong po sa inyo, mga kapatid, no, ang isa pong simpleng tanong lamang sa atin. Ano po ang ibig sabihin ng pagiging Christian? Amen? Ano po ang ibig sabihin ng pagiging Christian? Yan. Anong ibig sabihin? Ano po para sa atin yung anong ibig sabihin ng pagiging Christian? No? Kasi para po sa iba, ang pagiging Christian po ay isang yung pagpumupunta sa church, na para po sa iba, pumupunta sa church. And ang Christian ay magbabasa ng Bible paminsan-minsan. Sa akin nga, yung tanong ko nga dati dito, nung tinanong din ako, no, ng ganito, sabi ko nga, basta yung nakabarong, or naka-long sleeve, yun. Yun sa akin dati. Seryoso naman yung pagkatanong ko, pero maybe baka may na-open ako that time kasi may nakabarong nung Bible study na yun eh. So, seryoso naman yung tanong ko, walang halong bola or something ano. Pero, yun sa atin, patingin natin, Christian, kasi ganun, nagbabasa ng Bible, pupunta sa simbahan ng Sunday, no, and nagpi-pray bago kumain, okay? No, or yung maging mabuting tao. So, lahat po ng iyan po, mga mahalaga naman po yan. Pero yung tanong po ay, iyan na ba talaga ang ibig sabihin ng pagiging disciple, no, ni Jesus Christ? Amen? Kasi sa Bible po, hindi po tayo unang tinawag na Christians. Amen? And ano pong madalas na itawag po sa atin? Madalas po itawag po sa atin ngayon ay disciples.
Amen? Disciples. At ang disciple po ay hindi lang po yan mananampalataya or hindi lamang po yan believer. Ang disciple po ay follower. Amen? Yan po ay follower. Kaya ang Christianity ay hindi lang po natin siya po pwedeng tawagin na siya ay religion. Okay? Ito po ay isang relationship, no? Or sabihin nating relasyon talaga. Intimacy. Okay? Or relationship, no? Ito po ay isang paglalakbay po natin. Ito po ay isang lifestyle ng pagsunod kay Jesus. Amen? No? Kasi sa Matthew 4 po, mga kapatid, makita po natin ang simula po ng public ministry ni Jesus. Okay? Basahin po natin, no? Kasi pagkatapos po niyang bautismuhan, no, at yung alam niyo po yung pagtutukso sa kanya, no, ng dyablo, no, doon sa ilang, ay nagsimula po siyang mangaral habang naglalakad po siya sa tabi ng Sea of Galilee. Amen? Yun po yung Sea of Galilee. So nakita po niya sina Simon at si Pedro? Si Simon at si Andrew. Okay? Yan. Ano pong ginagawa nila doon sa dagat? Gumagawa ng aeroplano. No, sila po ay hahagis po sila ng lambat. Amen. And sila po ay mga ordinaryong mangingisda lamang. Okay? Hindi po sila scholars, hindi po sila mga religious leaders, hindi po sila sikat, pero sila po yung pinili ng Diyos. Amen? At sinabi po niya, no, ang pinakasimpleng panawagan. Pero basahin po muna natin yung ating talata po sa gabing ito. So the call, ito po yung ating sermon title, no? The call to follow. Amen? Sabihin niyo nga po, the call to follow. Amen. No, sa Matthew 4, 18, 22. Basahin po natin, pero i-focus lang po natin yung 19. So, and Jesus pwede po tayong tumayo, mga kapatid, at basahin po natin ng sabay-sabay. Tulog si Akiyo habang... Okay, so say, no. And Jesus walking by the Sea of Galilee, so two brethren, Simon called Peter, and Andrew his brother, casting a net into the sea, of they were fishers. And he said unto them, Follow me, and I will make you fishers of men. And they straightway left their nets and followed him. And going on from thence, he saw other two brethren, James the son of Zebedee, and John his brother, in a ship with Zebedee their father, mending their nets, and he called them. And they immediately left the ship and their father and followed him. Amen. Purihin po ang Diyos. Sige po, pwede po tayong umupo. No? Salamat po sa Panginoon Diyos sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. Amen. No? So sinabi ko po kanina, hindi po sila mga sikat. Amen. And talagang sila po ang pinili ng Diyos. Kaya, yun ang sinabi po, ang pinakasimpleng sinabi po ng Panginoon Diyos. Sabi niya, follow me. Bili tayo ng pagkain, 50-50. Nagbigay ako para mamaya. Yun pala, may Bible study. Ang tagal na sa akin yun, yung 2 hours. Sino natatagalan dito ng 2 hours? May Bible study hanggang antayan namin. Hindi na ako makalabas kasi nag-ambag ako dun eh. Sayang naman yung inambag ko. May Bible study pala. Sino bang naganon na style na pagkain? Diskarte yun. No. Wisdom yun. At yun po ay patuloy ko pinagpapasalamat. Kahit reklamo ako doon sa loob na yun. Pero ngayon ay pinagpapasalamat ko na yung bagay na yun. Amen? Kaya dati lagi nag-i-invite yun sa akin. Kahit madilim sa PNTC, alam ko lakad niya eh. Iniiwasan ko talaga si Pastor Marvin. Ang lakad pa lang nung kitang-kita na eh. Alam na. So talagang iniiwasan ko yung bagay na yun. Amen? Hanggang napunta po ako dito, nakita pa rin kami ni Pastor Marvin. Amen? Kaya talagang calling po yan ng Diyos. Kaya kung tinawag ka ng Panginoon Diyos, tapos ayaw mo, isino? Sino sa tingin mo? Hahabulin at hahabulin ka kung yan ay para sa'yo.
Amen? Amen? Kaya habang ngayon, mga kapatid, hanggang ngayon, no, tayo ay tinatawag ng Diyos or patuloy ang pagtawag ng Diyos. At merong layunin ng Panginoon Diyos sa pagkatawag po sa atin. Amen? At walang pinipili ang Panginoon Diyos kung sino yung kanyang tatawagin. Hindi ka pipiliin ng Diyos kasi magaling ka na. Hindi ka pipiliin ng Diyos kasi mahusay ka na. Pinili ka ng Diyos kasi pinili ka niya. Amen? At meron siyang gagawin sa buhay mo. Meron siyang layunin sa buhay mo kung bakit ka tinawag. Isipin niyo mga kapatid, sa rami-raming tao dito sa mundo, ikaw pa ang pinili. Amen? Hindi lahat nabibigyan ng pagkakataon na maglingkod sa Panginoon. Amen? Kaya tunay po no, na ang pagkatawag po sa atin ay merong layunin. Amen? Ang Panginoon. Dahil ang pagtawag po sa atin, no? At ang pagtawag po sa atin, hindi lang po yung parang tinawag lang tayo, kundi meron po yung kalakip, no, na pag-surrender. Amen? The call requires surrender. Amen? Kasi ito po, no, sa sunod na verse po natin, yung sinabi niya, and they straightway left their nets. Amen? No? Sinabi po doon, no, and they straightway left their nets. Ano daw ibig sabihin? Iniwan po nila ang kanilang, ano po yung kanilang, ano ba yung kanilang ikinabubuhay doon? Pangingisda. Amen? Pangingisda. So, ibig sabihin, pangkabuhayan nila yon. Pangkabuhayan po nila ang kanilang iniwan para sumunod kay Jesus Christ. Amen? So, mga kapatid, hindi po nila iniwan yung pangingisda dahil masama po yun. Yun yung kinabubuhay nila eh. Kumbaga po, dahil mas mahalaga ang pagsunod kay Jesus kaysa doon sa kanilang ginagawa. Amen? Mas mahalaga ang pagsunod sa Panginoong Jesus kaysa doon sa kanilang ginagawang pangingisda. Maraming bagay po ang maaaring maging hadlang po sa pagsunod po kay Kristo. Unang-una dyan sa atin, dito sa Japan, trabaho. No? Yun po yung maaaring humahadlang po sa ating pagsunod kay Kristo. No? Maaaring nandun pa rin, ayaw nating lumabas dun sa ating comfort zone. No? Or maaaring makakagastos ka talaga nito, yung pagsunod kay Kristo. Amen? Maaaring yung relationship natin. No? Or maaaring artista ka ngayon tapos tinawag ka ng Diyos. Hindi mo maiwan-iwan kasi kakasikat mo lang. Hindi natin maiiwan yun. Maaaring yun po ang umahadlang po sa atin. No? Or maganda na yung takbo ng ating trabaho ngayon. No? Kasi may hanggang Sunday, hanggang ano. So hindi na natin kayang, or yun po ang nagiging hadlang sa ating pagsunod sa Panginoon Diyos. Mga kapatid, kahit ministry po natin mismo, minsan po ay maaaring naging hadlang kung hindi na po si Jesus po yung center ng ating ministry. Amen? Hindi po ibig sabihin na iiwan nating lahat ang trabaho po natin. Hindi po ibig sabihin ng Diyos po yun, bagay na yun. Pero ibig sabihin po, no, wala nang mas mataas kay Jesus. Amen? Wala nang mas mataas pa kay Jesus. Amen? Kasi, no? Kasi mga kapatid, ibig sabihin, no, merong isang taong sumakay sa eroplano. No? Sumakay siya sa eroplano and gusto niya bit-bit lahat. Parang hand carry niya lahat sa loob. O what I mean, pati bagahe o bag niya. I mean, yung hand carry lang niya, bit-bit niya. Tapos, gusto niya, sa balikat niya pa rin, kahit nakaupo na siya, gusto niya sa balikat pa rin. Gusto niya bit-bit lahat. Di ba merong tinatawag niyang compartment ba sa taas? Yun, di ba? So, sinabihan siya ng stewardess, ayan, kuruma? Yan, amen. Yan, purihin ng Diyos. Okay. So, yun po, no, nasa aeroplano siya, and sinasabi ng stewardess na, pwede mo ilagay yung mga bagahe mo, or yung bag mo dun sa compartment na ano, yun.
sa yung mga bagay mo. Pero sinasabi niya na ayaw niya. Ayaw niyang ibigay, ayaw niya ilagay doon, gusto niya bitbitin. Kasi ayaw niyang makasagabal. Ayaw niyang makasagabal or ayaw niyang mas lalong mabibigatan yung eroplano. Nakuha niyo? No. Nakuha niyo yung sinasabi ko. Kaya niya gustong bitbitin yung mga bagay, no? Yung mga bag, kaya niya gustong bitbitin yun kasi ayaw niyang makasagabal. Yun yung sinabi niya sa stewardess, no? Kasi ayaw niya makasagabal para ayaw niyang kasing makasagabal or ayaw niyang makaabala doon sa eroplano para hindi masyadong mabigatan yung eroplano. Okay? 'Di ba? Parang ganoon din po tayo. Minsan sa pagiging Kristiyano po natin. Gusto nating sundan si Jesus, pero ayaw po nating isuko yung mga bagay. Yung mga bagay na nagpapabigat sa atin. Amen? Sabi po ni Jesus, no, follow me. Hindi po bring everything before me. Iniwan po nila yung kanilang mga buhayan. Kasi mas importante si Jesus, ang pagsunod kay Jesus, kaysa doon sa kanilang ginagawa. Ulitin ko po, hindi po ibig sabihin nito na iwan po ninyo yung mga trabaho nyo ngayon. Amen? Hindi po ganon. No? Kundi, wag po nating ilagay na mas importante yung trabaho natin kaysa kay Jesus, kaysa sa pagsunod natin sa Panginoon Jesus. Amen? Kasi mas higit ang Panginoon Diyos sa anumang bagay. Amen? No? Hindi niya sinabing, bring everything before me. Okay? Kaya mga kapatid, ang pagsunod sa Panginoon Diyos ay may kalakip po yan na pag-surrender. Amen? No? Kasi may mga bagay po tayo ngayon na ayaw po nating bitawan. No? Honestly po, meron po tayong mga bagay na ayaw po nating kasalanan. Maaring yan ay kasalanan, maaring yan ay pride, maaring yan ay relationship, maaring yan ay ambition, maaring yan po ay habit natin. Jesus is asking only one question, mga kapatid. Will you follow me? Amen? Sabihin mo sa tabi mo, will you follow Jesus? Amen? Or, sabihin nyo katabi mo, let's follow Jesus. Amen? No? So, mga kapatid, no? Yung pangalawa, kasi ito po, no? Sabi niya, I will make you. So, the transformation of a disciple. Amen? Ito ba? Ay, nabalik. Yan. Yan. Magami. Baba pa. Oh, ayun. The transformation of a disciple. So, sabi niya, I will make you. O sa ibang salin po, no? I will send you. Okay? I will make you. Sabi niya, I will make you. So, ibig sabihin, mga kapatid, no, transformation is, kaninong trabaho yon? Trabaho po ng Diyos yon. Trabaho po ni Kristo. No? Hindi tayo ang nagbabago para tanggapin po tayo ni Jesus. Oh, amen? Tinanggap niya tayo, kaya tayo ay binabago. Amen? Because ang discipleship is a process. Si Peter po, ano po si Peter sa pagkakakilala nyo kay Peter? Ano pa pagkakilala nyo kay Peter? No? Siya po yung impulsive. No? Si James, ano po pagkakilala nyo kay James at kay John? No? Mapagpatol sila, mainitin ang ulo. Si Matthew, anong ginawa ni Matthew? Tax collector. No? So, ibig sabihin, iba-iba po yung kanilang background, pero ano pong nangyayari nung sumunod sila kay Kristo? Unti-unti po silang binabago ng Panginoong Jesus. Amen? Hindi rin instant, no? Hindi overnight. Kaya 3 taon po silang kasama ni Jesus. Sa 3 taon po 'yun, hindi ba sila nagkamali? Nagkamali din po sila. Nadapa rin po sila. Pero ang pinakamaganda doon, hindi po sila iniwan ng Panginoong Jesus. Amen? And Jesus changed our character. Amen? No? Habang sumusunod po tayo sa Panginoon, nagbabago po ang ating priorities. Nagbabago po yung ating pananalita. Amen? No, yung dating mga nagmumura, no?
Ngayon, na sumunod tayo kay Kristo, pag nagugulat na lang, no? Pag nagugulat na lang, pag muntik na ma-slide, gano'n na lang. At least, di ba? Hindi na yung taga-topic mo, may mura kang ginasabi. No? So, nagbabago po yung ating language. Amen? Nagbabago po yung ating pananalita. Nagiging kalmado na tayo, may hinahon, may pagmamahal na. Amen? And nagbabago po yung ating relationships, no? Sa ating mga kaibigan, sa ating asawa. Amen? And nagbabago po yung ating values, yung ating pag-uugali. Nagbabago po yung ating mga desires ngayon. Hindi na yung talagang makamundo ng mga desires natin. Hindi ibig sabihin po mga kapatid na pag ganyan na po naiisip natin, perfecto na po tayo. Amen? Pero dapat po, may pagbabago po sa ating buhay. Tignan mo yung katabi mo kung nagbago na ba yan. Okay? Hindi natin alam, no? Oo, pero makikita minsan natin yan sa kanilang mga buhay, sa ating mga buhay. Amen? So I hope, no, or dapat sana may pagbabago habang tayo'y sumusunod sa Panginoong Jesus. Sinasabi ko hindi po instant, pero at least merong nagbabago po sa ating pagsunod. Simula nung tayong sumunod sa Panginoong Jesus. Amen? No? Kasi kung wala pong pagbabago po yan, ay magpasuri na po tayo kung talagang wala pong nagbabago. Kailangan po nating tanungin po ang ating sarili natin, no? Kung tunay ba tayong sumusunod sa Panginoon Diyos. Amen? Kasi makikita po yan, no, sa ating pinamumuhay ngayon. Amen? Makikita po yan sa ating pinamumuhay po ngayon. Kung talaga bang sumusunod ba talaga tayo ng tunay sa Diyos. Amen? Isipin niyo po yung bakal, mga kapatid. Pag ilapit niyo po yan sa apoy, anong mangyayari? Iinit yung bakal, di ba? Unti-unti itong umiinit. Pero kapag mas matagal po siya doon sa apoy na yon, nagiging apoy ba siya? No? Kung mas matagal po doon sa apoy na yon, mas lalo po itong nagiging katulad ng init ng apoy. Amen? Kung itouch mo yung bakal na galing sa apoy, parang ganun na rin sila kainit ng apoy na yon. Amen? So, ganyan rin po ang discipleship. Amen? Nagiging magkatulad kayo. Amen? No? So, the closer we stay to Jesus, the more we become like Jesus. Amen? Kaya kung sino yung lagi mong kasama, maaaring yun ay magiging ikaw rin. Oo. Amen? Kaya minsan, di ba, pag mag-asawa, may mga nagsasabing, magkamukha na kayo. Di ba? Ganon. Nasasabihan na ba kayo ng ganon? Magkamukha na kayo. Kasi, lagi kayo magkasama eh. Pero hindi lang po patungkol sa muka. Yung sinasabi po dito, yung pag-uugali natin, kung paano tayo kumilos. Amen? Yun po yung discipleship. No? Kaya huwag po tayong mawalan ng pag-asa kung mabagal po yung growth po ng bawat isa. Okay? Pero mag-aalala tayo, 10 years na tayong Christian. 10 years na tayong pero 5 years pataas na tayong Kristiyano. Pero ganun pa rin yung ating pag-uugali. Ganun pa rin yung banat natin. Ganun pa rin yung mga pagkukuha natin ng mga rason, no? Para pagtakpan yung mga hindi natin kaaya-ayang ginagawa. No? Bunot tayo sa bulsa, ito reason ko, tao lang naman ako, mahina lang ako. Lahat na lang, lagi nating binibigyan ng rason na yon. Ganun pa rin yung reason natin hanggang ngayon. No? Mga kapatid, pero wag po tayong mawalan ng pag-asa kung medyo mabagal po yung ating paglago. Ang tanong po doon ay, hindi po ang tanong na yung perfecto ka na ba? Ang tanong po doon ay, habang sumusunod ka ba kay Kristo, mas nagiging katulad ka ba ni Kristo ngayong taon na to kaysa sa last year? Okay? Nakikita niyo po ba yon sa inyong mga sarili? Sa inyong buhay? Nagsi-self-check ba tayo? Amen? No? Kung mas naging masunurin ka na ngayon kaysa last year. Amen? At least, no? Yung ganong mga mag-grow po natin. Amen? Yun po ang dapat nating tignan. Amen? And the mission of
every disciple, and the mission of the every disciple. So ito naman po, no? Ano po yung mission po natin as a disciple? Fishers of men. No? Sabi niya, I will make you fishers of men. So every disciple has a mission. So hindi po nagtapos yung invitation ni Lord sa atin sa personal blessing, no? May mission po tayo at yun po yung fishers of men. Hindi po sinabi ni Jesus na fishers of blessings. Hindi po niya sinabi na fishers of success, kundi fishers of men. Amen? Kasi every disciple has a mission. Amen? Hindi lang po ang pastor, hindi lang po ang missionary, hindi lamang po ang evangelist ang may mission. Tayong lahat na tinawag po ng Diyos. Every disciple is called to help others know Christ. Amen? Kaya napakaganda ng ginawa ni Kuya Joel no? Sa kanyang kaibigan. Amen? Nakita po natin lahat, di ba? Amen. Lahat po tayo, disciple, na kaibigan natin, pamilya natin, kung may pagkakataon na tayo na ilapit sila kay Kristo, why not? Amen? Purihin po ang Diyos. Kaya every disciple is called to help others to know Christ. Amen? And we are saved to make disciples. Amen? Kasi, ang Sea of Galilee, mga kapatid, yun po ay buhay. Amen? At yung Dead Sea naman, ay natural, patay. Bakit? Pareho pong tumatanggap ng tubig po yun. Pero ang Sea of Galilee ay nagbibigay rin ng tubig. Ang Dead Sea naman ay puro receive lamang. Amen? Ganito rin po ang Christian life. Kapag puro po tayo receive, unti-unti pong magiging spiritually stagnant po tayo. Pero kapag nagbabahagi po tayo ng salita ng Diyos, ng pag-ibig na mula sa Diyos, doon po tayo lumalago. Amen? Kasi hindi po natin kailangan or hindi mo kailangan na maging Bible expert ka bago ka mag-share ng gospel. Hindi kailangan lang ay sabihin sa iba kung ano ang ginawa ni Jesus sa buhay mo. Amen? Yun lang po ang yun lang po ang kailangan. Huwag na natin pahirapan yung ating sarili. Ikwento lang natin yung ating buhay kung paano tayo binago ni Jesus. Sapat na yun. Amen? Yung kandila, iisang kandila, kaya niyang sindihan yung 1,000 na candles. Amen? At hindi po mababawasan or nababawasan ang liwanag po ng kandila na yun. Pag isinare niya yung, di ba, alam niyo yung sa kandila, pag nababawasan ba yung ilaw niya o liwanag niya? Hindi. Mas lumiliwanag po ang paligid. Ganito rin po ang disciples, mga kapatid. No? Kaya ngayon, maaring kumakausap ang Diyos sa iyong puso. Sino ba yung isang tao na yon na inilalagay ng Diyos sa iyong puso ngayon? No? Yan ba ay kaibigan mo, kapatid mo, katrabaho mo, kapamilya mo, kaklase mo? No? Maybe Jesus is saying, go fish. Okay? Hindi po sa magitan po ng pressure, kundi sumusunod po tayo sa Diyos, sa Panginoong Hesus, dahil mahal po ang Diyos. No? Dahil sa pamamagitan po ng pagmamahal. Amen? No, mga kapatid, habang tinatawag po tayo ni Jesus, sina Peter at si Andrew po, no? Hindi po nila alam ang lahat ng mangyayari. Amen? Hindi po nila alam lahat ng mangyayari. Hindi nila alam yung kanilang future, hindi nila alam ang mga persecution, hindi nila alam na magiging leaders sila sa church. Amen? No? Hindi nila alam yung magiging future nila. Amen? Hindi rin nila alam na magiging leaders sila ng church. Isa lang po ang alam nila, mga kapatid. Tinawag sila ni Jesus. At sapat na po iyon. Amen? Ganito rin po ang tawag po ni Jesus sa atin ngayon. Hindi niya sinasabing, figure everything out first. Amen? Hindi niya sinabing,
maging perpekto ka muna bago ka sumunod. Hindi niya sinabing, maging successful ka muna bago ka sumunod. Ang sinabi niya ay, follow me. Amen? Kapag sumunod po tayo, siya ang magbabago po sa atin. At siya rin po ang gagamit po sa atin. Amen? No? Basahin ko po sa inyo, no, yung isang talata po dito, sa Luke. Luke 5 ba tayo? Ayun. Basahin ko po sa inyo yung Luke 5, verse... Gamit. No. Luke 5, 1 to 11. No? Basahin ko po sa inyo. Luke 5, 1 to 11. Sabi dito, minsan habang nakatayo si Jesus sa tabi ng lawa ng Genesaret, nagsiksikan ang napakaraming tao sa paglapit sa kanya upang makinig ng salita ng Diyos. May nakita siyang 2 bangka sa baybayin. Nililinisan ng mga namangingisda ang kanilang mga lambat at wala sila sa kanilang mga bangka. Sumakay siya sa isa sa mga ito na pag-aari ni Simon. Hiniling niya rito na ilayo ng kaunti ang bangka mula sa baybayin. Naupo siya sa bangka at nangaral sa mga tao. Pagkatapos niya mangaral, sinabi niya kay Simon, pumalaot kayo at ihulog ang mga lambat upang manghuli. Sumagot si Simon, Guro, magdamag po kaming nagpagod, ngunit wala kaming nahuli. Ngunit dahil sa sinabi ninyo, ihuhulog ko ang lambat. Ganoon na nga na ang ginawa nila at nakahuli sila ng maraming isda, kaya't halos mapunit ang kanilang mga lambat. Kinawayan nila ang kanilang mga kasamahang nasa kabilang bangka upang magpatulong. Lumapit naman ang mga ito at napuno nila ang 2 bangka. Ano pat halos lumubog ang mga ito. Nang makita iyon ni Simon Pedro, siya'y lumuhod sa harap ni Jesus at sinabi, lumayo kayo sa akin, Panginoon, sapagkat ako'y isang makasalanan. Amen. So ito, yung ano pala, comment. Hindi pala ito. Yun. Mark 16, I mean. Comment. Yan. Kilala sa Mark. Mark 16. No. Mark 16. Mark 1 pala. Mark 1 verse 16. From Matthew. Yep. So, amen. So, Matthew, amen. Yung pagsunod. Ayun. Sa Matthew pala. Matthew 8. Comment. Sabi nyo, sabihin ko ulit. Noon nang makita ni Jesus ang mga tao sa Matthew 8:18. Yun. So nang makita ni Jesus ang mga tao sa kanyang paligid, iniutos niya sa mga alagad na maghandang tumawid sa kabilang ibayo. Lumapit sa kanya ang isang tagapagturo ng kautusan at sinabi, Guro, sasama po ako sa inyo saan man kayo pupunta. Ngunit sumagot si Jesus, may mga lungga ang mga asong gubat at may mga pugad ang mga ibon, ngunit wala man lamang matulugan o mapagpahingahan ang anak ng tao. Isa naman sa mga alagad ay nagsabi sa kanya, Panginoon, maaari po bang umuwi muna ako upang ipalibing ko ang aking ama? Ngunit sinabi sa kanya ni Jesus, sumunod ka sa akin at ipaubaya mo sa mga patay ang paglilibing ng kanilang mga patay.
So ano po ibig sabihin po doon, mga kapatid? Amen? Tinawag po sila ng Panginoon Hesus na sumunod sa kanila. Amen? Pero ano pong ginawa, ang sinabi niya? Naglason siya na ipalibing niya muna. Maaari po bang umuwi muna ako upang ipalibing ko ang aking ama? No? Pero sa pag-aaral po dito, mga kapatid, ay hindi pa po talaga namatay yung kanyang ama. Pero sa kultura ng mga Hudyo, yung mga firstborn, sila po yung tatanggap ng mana, no, ng kanilang mga magulang. Yung firstborn na yon. Kaya maaaring sinabi niya yon bago siya sumunod kay Jesus. No? Kaya hindi po yung pagsunod po sa atin, minsan ganun po yung sa atin, yung pagsunod sa atin. Na, Lord, patapusin ko muna yung aking mga anak bago ako susunod sa iyo. Lord, bago ako susunod sa iyo, dapat stable na yung aking kalalagayan. Lord, bago ko susunod sa iyo, yayaman muna ako. Magpayaman muna ako. And lahat ng kayamanan ko, ilalaan ko yan sa ministry. Hindi ganon yung pagkatawag sa atin. Amen? Gusto ng Panginoon Diyos, no, hindi gusto ng Panginoon Diyos yung ating mga kayamanan. Hindi gusto ng Diyos na bago tayo sumunod sa Kanya ay yung komportable na tayo. Gusto ng Diyos ay yung ating pagsunod. Amen? Mas gusto ng Panginoon Diyos yung ating pagsunod. Mas higit po ang pagsunod kaysa sa mga sakripisyo na ginawa po natin. Amen? Kaya ngayong araw, mga kapatid, tanungin po natin ang ating sarili. Have I truly answered Jesus' call? Hindi lang ba ako church attendee? Hindi lang ba ako religious? Ako ba ay tunay na follower ni Jesus? Am I allowing Jesus to change me? At talaga bang nandun ba talaga ang transformation sa aking buhay? Mas nagiging katulad ba ako ni Kristo? And am I helping others to follow Jesus? No? Or tanungin natin sa sarili natin, may tao bang lumalapit sa akin? Or may tao bang lumalapit kay Kristo dahil sa aking buhay? Amen? Kaya bago po tayo manalangin po, mga kapatid, sa sandali ito, gusto ko pong itanong yung isang huling tanong. Kapag dumating po ang araw na humarap po tayo kay Kristo, hindi niya po unang itatanong na, or hindi rin niya unang itatanong, no, na ilang beses ka bang nagsimba? Ilang ministry ba ang sinalihan mo? Gaano karaming Bible verse yung memorize mo? Pinakamahalagang tanong po dito ay maaaring sabihin sa atin ng Lord, ikaw ba talaga, sinundan mo ba talaga ako? Amen? Marami po tayong rason sa buhay para lang hindi tayo makasunod kay Kristo. No? Tandaan po natin, mga kapatid, wala nang hihigit pa sa Panginoong Jesus sa anumang ginagawa po natin ngayon. Kung iniisip mo yung trabaho ay yun ang pinakamahalaga sa iyong buhay, nagkakamali ka. Si Kristo. Ang pagsunod kay Kristo ang pinakamahalaga. Amen? Hindi ibig sabihin na huwag kang magtrabaho. Ang ibig kong sabihin, mga kapatid, ang ibig sabihin po sa atin ng Diyos, huwag mong mas mahalin ang ginagawa mo kaysa sa pagsunod sa Panginoon Diyos. Amen? Kasi maaari pong may ilan po sa atin nagiging abala
trabaho, sa negosyo, pamilya, or maging sa ministry. And hanggang unti-unti pong nawawala po yung kanilang unang pag-ibig kay Kristo. Ngunit ang magandang balita po ito, mga kapatid. Ang tawag ni Jesus ay hindi pa rin nagbabago. Hanggang ngayon ay sinasabi pa rin niya sa atin, follow me. Amen? Hindi niya hinihingi yung perpektong buhay po natin. Hindi niya hinihingi na alam mo na ang lahat ng mangyayari. Ang hinihingi po niya yung puso po natin na handang sumunod sa Kanya. And maaaring hindi mo alam ang lahat ng mangyayari bukas. Walang nakakaalam sa atin ang mangyayari bukas. Pero dapat alam po natin kung sino po ang kasama natin bukas. Amen? And sapat na po yun. Kaya kung nararamdaman mong kinakausap ka ng Panginoon, huwag pong patigasin nyo ang iyong puso. Minsan, kaya hindi nahihirapan din po tayong sumunod sa Diyos. Kasi pinapatigas po natin yung ating puso. Sabihin mo sa Kanya, Lord, susunod ako. Magde-decide ako ngayon, Panginoon Diyos, sa araw na ito. Susunod ako sa iyo, Panginoon Diyos, hindi bukas, Panginoon, hindi next year. Kundi ngayon. Tayo po yung manalangin, mga kapatid. Tayo po yung tumayo. Hilingin po natin sa Diyos. Hilingin po natin sa Diyos na makapangyarihan. The Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa iyong salita na nagpapaalala po sa amin ng tunay na kahulugan ng pagiging alagad ni Kristo. Panginoong Jesus, salamat sapagkat hanggang ngayon ay patuloy mo po kaming tinatawag. Ang mga tao na sumunod sa iyo, hindi mo po kami pinili dahil kami po ang pinakamagaling o pinakamarunong, kundi dahil sa iyong biyaya at pag-ibig, O Diyos. Tawarin mo po kami sa mga panahong mas pinili po namin ang aming sariling kagustuhan kaysa sa iyong kalooban, O Diyos. Tawarin mo po kami kung naging komportable na kami sa pagiging tagapakinig lamang ng iyong salita, ngunit hindi tunay na tagasunod. Kaya ngayon, Panginoon, muli naming isinusuko ang aming buhay sa iyo. Kaya kung may mga lambat kaming kailangang bitawan, Panginoon, anumang kasalanan, pride, takot, bigyan mo po kami ng lakas, Panginoon. Ano man yung aming mga pag-aalinlangan, mga mundong ambisyon, o anumang humahadlang sa aming pagsunod, Panginoon. Bigyan mo po kami ng lakas ng loob na isuko ang lahat sa iyo, Diyos. Panginoon, gawin mo po ang iyong ipinangako na you will make us, or sinabi mo na I will make you. Baguhin mo po ang aming isip, baguhin mo po ang aming puso, aming pananalita, aming desisyon, Panginoon. Baguhin mo po ang aming pamumuhay upang araw-araw po namin na mas makita si Kristo sa amin. Turuan po kaming maging tunay na mga alagad, hindi lamang sa loob ng simbahan, Panginoon, kundi sa aming tahanan, trabaho, at sa bawat lugar na aming pinupuntahan, Panginoon. Ganoon din po, Ama, gawin mo po kaming mga fishers of men. Bigyan mo po kami ng malasakit sa mga nawawala. Bigyan mo po kami ng tapang na ibahagi ang iyong ebanghelyo, Diyos. Bigyan mo po kami ng mapagmahal o pagmamahal, Panginoon, na umaabot, Panginoon, o umabot sa mga tao na nangangailangan kay Kristo. Gamitin mo po ang aming iglesia, Panginoon, upang maraming buhay ang makakilala sa iyo. Dalangin po namin na kapag natapos po ang aming paglalakbay sa mundong ito, Panginoon, marinig namin ang iyong tinig na nagsasabing, well done, thou good and faithful servant. At hanggang sa araw na iyon, Panginoon, tulungan mo kaming sumunod ng buong puso, magmahal ng tapat at mamuhay para lamang sa iyong kaluwalhatian, Panginoon. Salamat, O Diyos. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan. Ito po ang aming taimtim na panalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesus at tagapagligtas, Panginoong Hesus Kristo. Amen, amen, amen. Purihin po ang Diyos. Amen. Purihin po ang Panginoon. Thank you po. Yan. Amen. So, ngayon po, pwede po tayong umupo saglit, no? And habang binabasa ko po sa inyo.
So, mga kapatid, okay. So, ang hapag po ng Panginoon ay isang taimtim na pagpapahayag ng kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Isang paalala po o isang pag-alala sa kagandahang loob ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mabiyayang pagpapatawad sa ating mga kasalanan. Ito po ay hindi lamang isang ritual na ginagawa ng iglesia, kundi ito po ay isang pagsunod sa utos ng Diyos, sa utos ni Jesucristo na ating Panginoon. Hindi nito napapatawad ang ating mga kasalanan, subalit sinasalamin nito ang bagong tipan ng pagkikipag-ugnayan natin sa Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Ito rin po ay isang mahalagang pagpapakita ng ating pakikipag-isa sa katawan ni Kristo. Ang iglesia, ang babala ni Apostol Pablo ay nagsisilbing paalala sa atin na ang hapag ng Panginoon ay isang gawaing pinag-iisa, hindi pinagbabaha-bahagi ang mga mananampalataya kay Kristo. Amen? So mga kapatid, habang dinidistribute po yung ating... ito pala, pwede po tayong lumapit, no? At kumuha po tayo ng... Amen. Tayo po'y manalangin. Panginoon naming Diyos, lubos ang aming pasasalamat sa iyong dakilang pagmamahal sa amin. Bagamat kami po ay hindi karapat-dapat sa iyo, minarapat mo po rin kaming maging mga anak mo, Panginoon, sa pamamagitan ng pagkamatay ni Jesucristo sa krus ng Kalbaryo para sa ikapagpapatawad ng aming mga kasalanan. Dalangin po namin na sa aming pagtanggap sa katawan ni Jesus na nabayubay sa krus, patuloy po ninyong pag-alabin ang aming mga puso sa pagpupuri sa iyo. Pagpalain mo po ang hostyang ito upang ito'y maging pagpapala rin sa amin sa pangalan ni Jesus. Amen. So mga kapatid, basahin po natin yung 1 Corinthians 11:23-24. Taas po natin habang binabasa po natin yung 1 Corinthians 11:23-24. Say, no? Kaya nga, kumaya. 27 po yun. 23 muna. Okay, wala. Diyan. Yan, 23-24. Yeah. Sige po, say, no? Na ibinigay sa akin ng Panginoon at itinuturo ko naman sa inyo. Noong gabing traidorin ng Panginoong Jesus, kumuha siya ng tinapay at pagkatapos niyang magpasalamat sa Diyos, hinati niya ito at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Let's partake po, mga kapatid. Tayo po'y manalangin. Panginoon naming Diyos, kami ay nagpapasalamat din sa iyong kaloob na buhay. Ang dugo ni Jesus na nabubo sa krus ng Kalbaryo ang siyang naghugas sa aming mga kasalanan upang kami maituring mong mga anak.
Inihahandog po namin sa iyo ang aming mga pagsamba at pasasalamat bilang isang haing buhay para sa ikaluluwalhati ng iyong pangalan. Habang patuloy po naming ipinapahayag ang iyong kaharian at ang iyong muling pagbabalik. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Continue po natin basahin sa 1 Corinthians 11:25-26. Pagkatapos nilang kumain, ganoon din ang ginawa niya sa inumin. Kinuha niya ito at sinabi, ang iinuming ito ang bagong kasunduan na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom ng inuming ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang pagbabalik. Let's partake. Tayo po'y manalangin. Pasalamat sa Diyos. Panginoon, maraming salamat po, Diyos, sa buhay na ipinagkaloob niyo po sa amin. Binigay niyo po, Panginoon, ang iyong buhay para po sa aming panibagong buhay. Salamat, Panginoong Jesus, sa sakripisyo mo, Panginoon. Sa ginawa mo sa krus ng Kalbaryo upang kami po ay mapatawad, Panginoon, sa aming mga kasalanan. Salamat po, Panginoon, sa katubusan ng aming mga kasalanan, O Diyos. Patuloy po naming alalahanin, O God, yung sakripisyo mo, Panginoon, para po sa amin. Hindi lamang po sa linggong ito, kundi araw-araw po naming alalahanin, Panginoon. At patuloy po namin pinagpapasalamat ito, O Diyos. At patuloy po naming ibibigay, Panginoon, sa iyo, O Diyos, pinakamataas na papuri, pasasalamat. Salamat po, Panginoon. Kami po ay nagkaroon, Panginoon Diyos, ng buhay ng walang hanggan. Dahil sa pagmamahal niyo po sa amin, O God. Salamat po ng maraming. In Jesus' name, Amen. Amen.